Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko lang kayo ng breaking news. Post ito ng Philippine Star. Tungkol ito sa mga Marcoses. Yung mga kaso pa nila noon. 27 years ago. Mga graft cases na naisampa sa kanila. Ito, may desisyon na ang Sandigan Bayan. Okay, ito basahin ko ang post ha. The Sandigan Bayan 5th Division found former First Lady Imelda R. Marcos guilty of 7 counts of graft and sentenced her 6 to 11 years in prison of a graft case that ran for 27 years. So, yun po ang pangyayari. Correct me if I'm wrong, meron ibang kaso na found guilty rin ang dating First Lady, and I believe itong unang kaso na ito is on appeal na. Hindi ko na alam kung nasa Court of Appeals pa o nasa Supreme Court na. So, ito, panibagong kaso na dinesisyonan ng Sandigan Bayan. So, justice system natin nito is pwede pang i-appeal. Kaya, hindi muna siya maprepreso. Katulad din ni Franz Castro na katulad ni Franz Castro, convicted na siya sa RTC ng child trafficking ba, child abuse. So hindi pa siya nakulong dahil on appeal. So I am very sure ito i-a-appeal ng Marcos family akyat sa Court of Appeals hanggang makarating pa sa Supreme Court. Ganyan po tayo. Ano pa? Yung ano pang mga kaso na maaalala ko, yung tax evasion case, di ba? Election issue ito nung May 2022 na election, yung desisyon na ng Supreme Court na ang mga Marcoses magbabayad ng how much, nakalimutan ko na. Ang hirap depensahan yan ng una. Ang paliwanag is hindi, kinukompute pa ng mga abogado. Kasi convicted talaga ang Marcos family ng tax evasion case. So, ito na naman. Sayang, ako nung una, bilib ako sa Marcos family. Kasi ang ganda ng ginawa ng Pangulong Marcos Sr. Although hindi rin perfect ang kanyang administration, kaya may mga ganitong pangyayari. So, akala ko hindi sila corrupt. Ito na na nangyayari na desisyon na ng korte, although wala pang final hatol ng Korte Suprema. Kailan dito mo na makikita akala ko maganda ang palakad, kailan itong ginagawa ng anak wala na. Don't know kung anong mangyari. Okay, yung binasa ko mga comments is pwedeng bigyan ng pardon kasi ang presidente, anak ang presidente. Pwede ba siyang bigyan ng pardon? Oh, yes na yes. Anong tawag doon? Presidential pardon. Pwedeng hindi na makulong kasi ang anak, dahil nanay niya ayaw niya, pwede niyang ipardon. But let's see what will happen. Kapangyarihan ng Pangulo yung maggawad ng pardon sa mga ganyan. Okay? So, ibig sabihin nito is buhay na buhay pa ang hustisya natin sa bansa. Kasi
Bilib ako itong 5th Division ng Sandigan Bayan. Matapang. Walang, hindi nila iniisip na nanay siya ng presidente ngayon. Kung anong lumabas sa trial, findings nila, guilty talaga. Okay? Diba? So, ano pa, buhay pa ang ating, magtiwala lang tayo sa mga korte, lalo na ang Supreme Court. Buhay na buhay. Ako, napakalaki ang tiwala ko pagdating sa Supreme Court na makukuha mo talaga ang hustisya. Lalo na ngayon, yung mga patong-patong na kaso ng administrasyong ito, yung PhilHealth issue, 2 petisyon ang naisampa sa PhilHealth issue. Yung impeachment ni BP Sara, 2 petisyon din yan, magkahiwalay. Ano pa, yung mga vloggers, petisyon din yan. Ano pa yung isang kaso, kalimutan ko na yung isa pang kaso, basta 7 kaso na, 7 petisyon na ang naisampa sa Supreme Court laban sa administrasyong ito, at karamihan yan involves yung pag manage ng finances sa ating bansa, at ang pinakamalala yung ginawa nila sa budget for 2025 na considered most corrupt budget in our nation's history. So, what will happen? Na-release na ang 65% budget. Marso pa lang. Paano kung i-desisyon ng Supreme Court na unconstitutional? Na-release ng pera, nagastos na. What will happen? Ako, magkakaroon ng, I don't know, sana maayos kagad. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Nakakatulong po kayo ng malaki, although indirectly, sa Tribong Talandig, kasi ang ating channel, ang income natin is inilalaan natin pagtulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng yero at pako para sa kanilang housing needs, makapatayo sila ng bagong bahay o ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Yun, wala ring kuryente sa kanila. Namimigay tayo ng solar lights para naman magliwanag ang kanilang tahanan. Yung iba walang kaldero, walang plato, walang kutsara, walang baso, as in, kawawa. So panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Sana ituloy nyo lang inyong panunod, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Nandito na po kami sa Ilaya. Yan po, binisita namin to. Yung una, binigyan namin sila ng hero. So ngayon, bigyan namin sila ng solar light kasi wala silang ilaw. Ate silang bisitahin. Ayo! Ayun. Wala kayong ilaw. Wala. Yung bahay. Wala.